Tingin nyo ho, malaki na itulong ng mga ginagawa ninyong disaster preparedness drill para maiwasan po natin na may mga casualty, may mga masasaktan, may mga masasawi kapag may mga pag-ulan, yan, pagbagyo, ganyan. Pagbaha, malaking bagay po yun. Opo, malaking bagay po. Yung dumating na undoy po sa amin, usually malaking leksyon po sa kanila. Kaya ngayon po pagka tinawag mo na sila, ay talaga naman po nagsisilikas na. Open na po kasi kaagad ang basketball court namin, elementary, high school, kahit po yung barangay hall, open po sa mga tao. Dito ba sa ilog nyo, pagka sa ilog dito na tumataas ang tubig, may mga nakabantay dyan para sabihin sa mga kababayan natin na eto tumataas na yung tubig, kailangan maghanda na tayo, lalo-lalo na ho, yung mga nakatira dito sa magilid ng ilog. Opo, meron na po. Kasi may committee po kami ng disaster sa pangunguna po ni Kagawad Edith Ocampo. Then meron po tayong mga committees po talaga. Kaya alam na rin po ng mga tao kung ano po ang gagawin nila. Okay, maraming salamat si Barangay Captain Crisel Beltran dito po sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. So, kung yung paghahanda nila ay tuloy-tuloy, ito daw po ay all year round na ginagawa nila, no? Hindi lamang tuwing panahon ng tag-ulan at tuwing may mga malakas na pag-ulan, bagyo at pagbaha. Mula rito sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Susan Enriquez. At mula sa Quezon City, dumako naman tayo sa Marikina kung saan nakabantay si Jay Sabale. Jay. Ivan, bagamat wala namang malalakas na pag-uulan, patuloy naman ang pagmamonitor na ginagawa ng mga otoridad sa level ng tubig dito sa Marikina River. Kanina ay nasa 11.9 meters, ngayon ay nasa 12.9 meters na ang water level ng Marikina River. Bagamat malayo sa critical level na 15 to 17 meters, patuloy pa rin daw ang monitoring ng Marikina Rescue at Parks Development Office. Naka-standby lahat ng departments ng lokal na pamahalaan. Nakahanda rin ng rubber boats, rescue tender o malaking truck, water search and rescue van na may dala ng mga equipment. No reason to panic daw, sabi ng otoridad, dahil sobrang baba ng water level. Sa pagmamonitor nila ng Pag-asa Weather Forecast, di naman direktang maapektuhan ang Metro Manila ng bagyo. Pero mabuti pa rin daw ang maging handa. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jay Sabale. At mula naman sa Dagupan, may report ang ating kasamang si Peha Lagaw ng GMA Dagupan. Magandang umaga sa inyo dyan sa Dagupan. Ivan, bagamat mamayang alas 8 pa ng umaga asang lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Dindo, nakakaranas pa rin tayo ng pag-ambon dito sa lungsod ng Dagupan. Katunayan, sa mga oras na to, naka-full alert status pa rin ang buong pwersa ng Barangay Council dito sa Barangay Bunuan Giset, Dagupan City at nakahanda silang magsagawa ng preemptive evacuation kung sakali mang tumaas ang level ng tubig sa kanilang barangay. Isa ang naturang barangay sa binabantayan ng mga otoridad dahil isa ito sa malapit sa coastal area at kung sakali mang magsagawa sila ng preemptive evacuation, nakahanda na maging ang mga pagkain at gamot na ipapamahagi sa mga evacuees. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City, Pangasinan. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Peha Lagaw ng GMA Dagupan. Samantala, balik muna tayo sa studio. Salamat, Ivan. Tuwing umuulan sa Kamaynilaan, laging kabuntot na nito ang pagbaha at matinding trapiko. Sa San Mateo, Rizal, paglalagay ng CCTV camera sa iba't ibang pangunahing lansangan at sa mga nasa tabing ilog ang naisip na paraan ng mga otoridad para mapaghandaan ang baha. Narito ang report ni Dano Tingkungko. Pabugso-bugso ang ulan, bunsod pa rin ng wind convergence o pagsasalubong ng hanging habagat mula sa timog kanluran at trough ng bagyong Dindo sa hilagang kanluran naman. Walang galawan ng mga sasakyan hanggang sa bahaging ito ng Moraita. Ang sitwasyon lalo pang pinalala ng uwian ng mga estudyante. Ang tatlong magkakaibigang ito nagkasyang sumukob sa isang payong. Hindi raw kasi nila inasahang lalakas ang ulan. Hindi ka nagdala ng payong ka? Hindi. Hindi ko naman alam na ganito walakas ulan eh. Opo, siya may jacket, siya may payong, ikaw walang jacket, walang payong. Hindi ko naman kasi inaasahan na uulan. Hindi mo inaasahan ng ulan, pero may bagyo. May bagyo ba? Pero halimbawa pag ganyan, tapos kailangan mo tumuwid para may masakyan ka, paano ginagawa? Tatakbo na lang. Tatakbo. Takbo-takbo. Oo, pag malakas ang ulan. Walang magagawa eh, mababasa ka rin naman eh. Para paghandaan ng anumang sakuna, 12 CCTV camera ang ikinabit sa mga pangunahing lugar sa San Mateo. Mainam daw ito para masabihan agad ang mga residente kung mabilis ang pagtaas ng tubig. Definitely for one, no, yung may iwasan na natin yung nangyari dati na
parang mabibigla na lang lahat ng mga kababayan natin dito sa San Mateo na wala silang kaalam-alam na tumataas na pala ang tubig. Medyo may pagbabago ngayon. Kasi malayo pa lang sinasabi na eh. Okay na, mapaghandaan agad. 4 na CCTV cameras din ang ilalagay sa may ilog para mamonitor ang sitwasyon ng mga residente sa gilid ng ilog. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Isang sanggol ang patay matapos masunog ang kanilang tahanan sa Zamboanga City. Isang porter naman ang nasawi matapos magulungan ng truck. Darito ang report. Kalunos-unos ang sinapit ng isang porter sa Zamboanga City matapos magulungan ng isang 10-wheeler na may dalang toneladang sako ng dried seaweeds. Base sa report, nasa tollgate ng port ang truck nang biglang lumusot ang biktimang si Romeo Ramilo sa ilalim nito. Kinukuha raw ng biktimang nahulog nitong bag pero biglang umandar ang truck. Naisugod pa si Ramilo sa ospital pero binawian din siya ng buhay. Nangako naman na may-ari ng truck na sasagutin ang gastos sa pagpapalibing ng biktima. Sa Zamboanga City pa rin, labis ang dalamhati ng isang pamilya sa barangay Giwan matapos masawi ang kanilang bunsong 8 buwang gulang sa sunog sa kanilang bahay. Kwento ng ina nito, iniwan niya ang sanggol na si Rosalyn para hanapin ang ibang anak na naglalaro. Sa kanilang pagbalik ay nilalamon na ng apoy ang kanilang tahanan at huli na para maisalba si Rosalyn. Base sa investigasyon, nagsimula sa kusina ang sunog. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Samantala, patuloy po na bumubuti ang kondisyon ni Comedy King Dolphy. Kaya naman itinigil na muna ang pagbibigay ng gamot sa kanya. Mula sa Makati Medical Center, may live report si Isay Reyes. Isay. Rhea, magandang balita ang pinakahuli nating nakalap na impormasyon ukol nga sa patuloy na bumubuting lagay ni Comedy King Dolphy. Sa isang text message, ipinahayag ni Eric Quezon na itinuturing niya na ang patuloy na pagbuti ng lagay ng ama ay bunga ng mga walang sawang nagdarasal para sa Comedy King. Ayon naman sa pinakahuling impormasyon na ibinigay ni Dr. Eric Nubla, Patient Relations Director ng Makati Medical Center, siniguro umano ng mga doktor na wala ng metabolic encephalopathy si Dolphy. Ito yung pansamantala o permanenteng damage sa utak dulot ng mga toxin sa dugo o kakulangan ng oxygen sa utak. Wala na rin siyang pulmonya simula kahapon at pansamantala namang itinigil ang kanyang dialysis at blood transfusion. Ang mga gamot na pinaiinom kay Dolphy ay binabawasan na rin. Pero ayon kay Nuble, 10% lamang ng kidney ni Dolphy ang gumagana sa ngayon. At bagamat stable, nasa critical pa rin ang kanyang kondisyon. Kaya't bunsod nito nananatiling strikto ang pamilya Quezon sa mga bisitang kanilang tinatanggap. Hanggat maaari kasi iniiwasan nilang mahawa pa si Dolphy sa kahit anong sakit. Ang mababa niyang immune system ang dahilan kung bakit malaki ang posibilidad na mabilis siyang kapitan ng sakit. Rhea, so far sa magdamag nating pagbabantay dito sa Makati Medical Center, naging mapayapa naman at wala naman tayong namataan ng mga personalidad na bumisita kay Dolphy. Rhea? Maraming salamat, Isay Reyes. Barangay Chairman sa Quiapo, Maynila, patay sa pamamaril. Motorcycle accident sa Commonwealth Avenue, 2 ang malubhang sugatan.